Ate, gumising ka na riyan. Alas 5 na. Hindi ka pwedeng mag-Disney princess dyan. Napabuntong hininga si Rachel nang marinig niya ng araw-araw niyang alarm clock. Ang paalala ng nakababata niyang kapatid na si Totoy. Kanina pa ako gising, Toy. Walang ganang bumangon ng dalaga habang humihikab. Kalaunan ay nag-unat-unat siya nang tuluyang makatayo sa kinahihigaang banig. Maliligo muna ako. Gising na ba si tatay at nanay? Kanina pa, ate. Naroon sila sa labas at nag-aalmusal. Maya-maya lang ipapalaot na sila para manghuli ng isda. Tango lamang ang isinagot ni Rachel bago siya naglakad patungo sa banyo ng inaakupahang bahay upang maligo. Nang matapos ang dalaga sa kanyang mga gawain sa umaga, ay agad siyang nag-almusal kasama ang mga magulang bago nagpaalam sa mga ito para magtungo na sa kabilang kanto, kina Aling Elsie upang kunin ang kanyang panindang mga puto. Mag-iingat ka, Rachel, ang paalala ng kanyang ina. Opo, Nay, alis na po ako. Nang makalabas siya ng bahay, agad sumalubong sa kanyang malamig na simoy ng hangin. Napapikit siya at hinayaang tangay ng hangin ang kanyang mamasamasang buhok at ang kanyang umiindayog na paldang halos hanggang talampakan. Oh, ganda! Nandito ka na pala! Oh, heto! Ang bilao mo, oh! Kaagad tinanggap ni Rachel nang mayroong ngiti sa labi ang bilao ng kanyang panindang puto na inabot sa kanya ni Aling Lena nang marating niya ang bahay nito maya-maya. Maraming salamat po, Aling Lena! Alis na po ako! Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Rachel at inglang saglit pa ay nagpaalam na ito sa Ale para makapagsimula ng makapaglako. Bili na po kayo! Bili na po kayo! Putot kuntsinta! Mainit-init pa! Maganda sa sikmura! Bili na po kayo! Bigyan mo nga ako ng 5 puto, Rachel. Agad lumapit si Rachel sa ginang sa isang eskinita sa kanyang kaliwa nang mapadaan siya roon. Ay, Aling Lorna! Magandang umaga po! Sakto po! Mainit-init pa po itong puto rito sa bilao ko. Isandali lang po ah! Mabilis ang naging pagkilos ni Rachel at agad binigyan ng 5 putol sa supot ang ginang. Salamat po. Bili po kayo ulit. Kabibili ko lang. Bibili na naman. Napakamot sa ulo si Rachel. Ang ibig ko pong sabihin, bili po ulit kayo sa susunod. Aling Lorna. Asus, ayusin mo kasi. Ay, di na nga kagandahan. Banglash pa. Napailing-iling na lang ang dalaga nang irapan siya at basta na lang talikuran ng ginang. Kahit noon pa man, ay mainit na talaga ang dugo nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ay, ganun nga talaga siguro kapag tumatanda na. Bubulong-bulong si Rachel sa sarili bago nagpa siyang tumuloy na at hayaan na ang ginang katulad ng kanyang nakasanayan. Wala na siyang magagawa pa rito kung hindi intindihin na lang at nagkakaedad na. Nagpatuloy ang dalaga sa paglalako ng paninda. Mapakali man upang publikong daanan ay hindi niya pinapalampas. Determinado siya ngayong maubos at makauwi agad sapagkat nais niyang mag-advance study sa paparating na taon ng panuruan sa susunod na linggo. Bili na po kayo! Bili na po kayo! Putot kutsinta! Mainit-init pa! Maganda sa sikmura! Ay! Kabayong bundat! Napatili siya at hindi napigilan ng sarili na mapaupo nang isang humaharurot na Ferrari ang biglang promeno sa harapan niya maya-maya. Napanganga siya at napatulala na lang sa harap ng sasakyan. Oh my God! Miss, I'm sorry. Are you okay? Dinig ni Rachel ang pahinang tinig ng boses ng isang lalaki habang papalapit ang figura nito sa kanya. Unti-unti niyang iniangat ang tingin at wala sa sariling nakipagtitigan dito. Pareha silang napatulala sa isa't isa. Are you okay? Mahinang bulong ni Paul sa babae. Biglang kumabog ang dibdib ng dalaga nang makita ang mukha ng binata sa kanyang harapan. Napatulala siya dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Let me. Marahang itinayo ng gwapong binata si Rachel. Wala sa sarili niyang pinasadahan ng tingin ang kabuuhan ng babae. Napakagat si Paul nang mapansing
Hapit ang suot nitong simpleng kulay kremang damit at ang umiindaig sa hangin nitong paldang kulay kayumanggi na halos hanggang talampakan. Ayos ka lang ba, miss? Marahang tumango si Rachel pero hindi nagsalita. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng gwapong binata. My name's Paul. Can you hear me? Oo naman. Oo naman. Ayos lang ako. Humihinga pa. Nginitian niya ang binata at napansing tila nakahinga ito ng maluwag. Look, I'm sorry for what I've done. Hindi ko sinasadya. I think my accelerator pedal is broken. Ipaayos niyo na po yan kung ganun. Sana nga, ganun lang kadali. Bakit naman po? Wala. Napatango-tango na lang si Rachel at napaayos ang tindig nang bumaling sa bilaong hawak niya. Sige po, mag-iingat po kayo sa susunod ha. Hindi naman po ako... Patay! Kakatayin ako ni Aling Lena nito. Nag-hysterical bigla ang dalaga. Nang pagkakita niya sa laman ng bilao, ay isang puto't kuntsinta na lang ang naroon. Nagpalinga-linga siya sa paligid at agad nang lumo nang makitang nagkalat sa paligid ang mga tinitinda niyang puto. Why suddenly so blue? Napapikit ang dalaga at pinigilan ng sariling mapaluha sa sinapit. Yung mga puto ko! Marahan siyang dumilat at malungkot na pinasadahan ng tingin ng mga puto at kutsintang nagkalat sa sahig. Sayang naman. Oh, that. I'm really sorry. Bumalik ang tingin ng dalaga sa binata at nakitang tila may dinukot ito sa bulsa. Lumitaw ang leather wallet nitong tila walang kasing kapal. Magkano ba lahat yan? 2,000. Napanganga siya sa pagkabigla nang basta'y abutan na lang siya ng lalaki ng 5,000 sa kanyang palad. There. Oh, not enough? Isang manipis na papel at ballpen naman ang inilabas ng lalaki matapos iyong sabihin. May kung ano itong sinulat doon bago iyon pinunit at inaabot kay Rachel. Unti-unting bumaba ang tingin ni Rachel sa papel na iniabot sa kanya at literal na nalaglag ang panga niya nang makitang isa itong tseke na may nakasulat na mga numero nagkakahalaga ng 100,000. Ha? Para saan to? For you. Para sa mga damages. Isa pa, muntik na rin kitang masagasaan kanina. So I'm really sorry. I hope you'll forgive me. Maliit na halaga lang yan. Aha? Sobra pa sobra to eh. Hindi ko po to matatanggap. Hindi, tanggapin mo na. Hindi ko po matatanggap. Tsaka, sapat na po tong 2,000. But, I insist. Okay na po to. Nabayaran niyo na po ang paninda ko. Isa pa, okay naman na po ako eh. Hindi naman po ako nasaktan. Kaya, wag na po kayo mag-abala para magbigay ng malaking halaga. Hindi pa naman po ako patay. Hindi ko pa po kailangan ng abuloy. But, sige na po. Dito na po ako, mister. May gagawin pa rin po ako. Mauna na po ako. Hindi na hinintay pa ni Rachel ang magiging tugon ng binata. Sapagkat mabilis niya itong tinalikuran at naglakad papalayo rito. Teka miss, saglit lang. Hindi na iyon pinansin pa ni Rachel at nagpa siyang umuwi na ng bahay. Nang makauwi, ay kaagad niyang kinuha ang kulay rosas niyang backpack at nagmadaling inilatag ang mga librong ibinigay sa kanya ng pinsan sa lamesa para masimulan na ang kanyang pag-a-advance study. Nagsimula siyang buksan ang bawat pahina ng libro at isa-isang binasa iyon at inintindi ang mga nakatala doon. Ilang saglit pa ay hindi niya namalayan ang oras at napansing madilim ng kalangitan mula sa bintana ng kanilang bahay. Napahikab siya ng makaramdam ng antok at nagpa siyang umidlip muna saglit habang hinihintay ang mga magulang sa pagpalaot nito mula sa karagatan. Ate, gumising ka na riyan. 5:00 na. Hindi ka pwedeng mag-Disney princess dyan. Unti-unting iminulat ni Rachel ang kanyang mga mata dahil sa pangmalakasang alarm clock niyang si Totoy. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakayukyok sa lamesa nang maramdamang umaagos palabas sa bibig ang sariling laway. Yak! May Disney princess bang naglalaway? Hindi maipinta ang mukha ni Totoy habang nandidiring nakatingin sa kanyang ate Rachel. Che! Napairap sa hangin ng dalaga
at sinuklay-suklay gamit ang kanyang kamay ang sabog at gulo-gulo niyang buhok. Ate, halasin ko na. Ang kupad-kupad. Linggo ngayon, Totoy. Walang trabaho. Napahilamos sa mukha ang dalaga bago tumayo mula sa kinauupuan. Iniligpit niya ang mga librong nakalatag sa mesa at inilagay ang mga yun sa bag. Naghapunan ba kayo kagabi? Takang tanong ni Rachel sa kapatid, gayong okupado ng katawan niya ang lamesa buong maghapon hanggang mag-umaga. Yes. Saan kayo naghapunan? Nasa lamesa ako. Di sila pag. Saan pa ba ate? Pumilantik ang mga mata ni Totoy bago niya ipinag-cross ang mga braso. Ang lamig ng sahig. Dapat ginising niyo na lang ako. Pas ate. Sa tingin mo ba, makakakain kami ng maayos sa naglalawayang lamesa na? Kagabi pa rin may pool sa lamesa ate. Arte mo naman, Ding. Pwede ko namang punasan yung mesa. Kung sana ginising niyo lang ako. It is what it is ate. Tapos na. Nangyari na. Nakakain na kami. Ay, ang sabihin mo, maarte ka lang, Ding. Diyan ka na nga muna. Maliligo muna ako. Hindi na sumagot pa si Totoy sa kanyang ate Rachel, kung kaya't tuluyan ang pumasok ang dalaga sa banyo upang makaligo. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng gawain niya sa umaga, ay nakapagpasya ang dalaga na si Rachel na muling bumalik sa pag-aaral na kanyang nakatulugan kagabi. Inilatag ng muli ang mga libro sa mesa at isa-isang inintindi at binasa ang bawat pahina noon. Ilang saglit pa ay biglang pumasok sa bahay ang kanilang amang si Marlon, kung kaya't tumigil siya sa pagbabasa para tumingin dito. Nako! Hindi malaman ni Rachel ang mararamdaman nang bigla siyang abutan ng kanyang ama ng 100,000 piso. Para saan po to, tay? Nahihiyang nagbaba ng tingin ng kanyang ama. Pandagdag mo sa pangmatrikula sa susunod na linggo, nak. Pasensya na Yan ang kinita ng tatay mo. Salamat po, tay. Salamat po sa pagsuporta sa pag-aaral ko. Naramdaman ni Rachel ang paghagod ng ama sa kanyang likuran, kung kaya't ganun din ang ginawa niya rito. Pasensya na rin, nak. Dahil mahirap tayo. Pasensya na kung hindi namin matustusan ng buo yung... Rachel, may naghahanap sa'yo rito sa labas. Ay, nako. Ay, yan na naman ang bungangan ng nanay mo. Kitang nagmo-moment pa tayong mag-ama rito eh. Next time na po tayo magdrama, tay. Nagtawanan na lang silang mag-ama. Magkaagapay silang naglakad upang lumabas para tukuyin kung sino ang sinasabi ng kanilang ilaw ng tahanan na naghahanap sa nag-iisang babae ng pamilya na si Rachel. Magandang umaga po, sir. And Miss Beautiful. Isang formal na pagbati ang sumalubong sa mag-ama nang tuluyan silang makalabas ng kanilang bahay. Kaagad itong namukhaan ni Rachel at itinuro-turo pa ito. Ikaw? Diba, ikaw yung lalaking muntik nang makabangga sa akin dun sa kabilang kanto? Yeah, it's me. Paul Andre Aragon. Nagtanong-tanong pa ako dyan sa labasan kung saan ang bahay ng magandang dalaga na nagtitinda ng puto. At dito po ako tinuro ng bata. Ano sabi mo, anak? Muntik ka nang masagasaan ng lalaking to? Abay, sira ulo pala to eh. Akma sanang susugod ang ama ni Rachel sa binata nang mabilis nila itong nahila pabalik ng kanyang ina para awatin. Tay, kumalma po kayo. Baka po tumaas ang blood pressure niyo yan eh. Napabuntong hininga ang dalaga habang hila-hila ang damit ng ama. Abay, sino bang kakalma? Kung muntik nang mapundi ang apoy ng kandila ng sarili kong anak, hindi ba? Sinubukang magpumiglas ng ama ng dalaga, pero hindi yun hinayaang mangyari ni Rachel at mas hinigpitan pang pagkakahawak dito. Yes, I admit my mistakes po. Kaya nga po ako nandito para personal na humingi ng tawad po sa inyo. Kay Rachel at sa inyo pong mga magulang niya. I'm really sorry po for what happened. Hindi ko po talaga sinasadya. My accelerator pedals broken po that time. Absuelto ka na po roon. Hindi naman po ako nasaktan eh. Tsaka nabayaran mo naman na po yung cause of damage ng actions mo. Okay na po yun, sir. Sa'yo ba ang van na yun, iho? Opo. Opo, ma'am. Sa akin nga po. Hindi na nagsalita pa ang ina matapos sumagot ni Paul. Napatitig lang ito sa kulay puting van na animoy manghang-manghat, tila ngayon lamang nakakita ng ganoong sasakyan.
Okay na po, Sir Paul. Forgiven na po kayo. Pwede na po kayong umalis. Paul na lang, Miss Beautiful. Nakakantanda naman yung sir eh. Halos magkaedara lang naman tayo. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Aha? Pangalan ko? Bakit po? Wala naman. Gusto ko lang malaman ang pangalan mo. Actually, kasi gusto kitang maging kaibigan kung papayag ka. Hindi malaman ni Rachel kung ano ang sasabihin sa lalaki. Nagtaka siya. Bakit naman siya nais maging kaibigan ng taong muntik nang makasagasa sa kanya? Pwede ba yun? Can we be friends? Fine. We are officially friends from now on, okay? Nakangiti pa rin ang binata sa dalaga matapos iyong sabihin. Nakakunot na ang noo ni Rachel at tinatansya kung totoong nais ba talaga siyang maging kaibigan ng gwapong lalaki o nagbibiro lamang ito. Okay. Ilang araw nakalipas at paulit-ulit na nagpabalik-balik sa bahay ng dalagang si Rachel ang gwapong binatang si Paul. Sa bawat araw na yun, ay walang palya sa pagpapadala ng mga regalo ang binata para sa dalaga at sa pamilya nito. Mapapagkain, alahas, at kung ano-ano pa man. Hindi maintindihan ni Rachel ang ginagawa nito. Sinubukan nitong kausapin ng masinsinan at patigilin na si ginagawa dahil sobra-sobra ng pagbibigay nito sa kanila. Ngunit hindi nagpatinag si Paul at nagpatuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Pasensya na, hindi talaga namin matatanggap ang mga to. Paumanhin ni Rachel ng isang araw ay muling bumisita si Paul. Why? Hindi mo ba nagustuhan? Hayaan mo, hahanap ako ng mas magandang design. Iiling-iling na iniabot ni Rachel ang malaking garapong puno ng alahas sa binata. Hindi yun, Paul. Sobra na kasi itong ginagawa mo. At saka, hindi naman kami mahilig at palasuot ng mga kung anong anik-anik sa katawan. Sa iba mo na lang ibigay ang mga yan. Ano bang gusto mo, Rachel? Bahay? Pera? Sabihin mo sa akin. Ibibigay ko. Teka, bakit mo ba ito ginagawa, Paul? Hindi pa naman tayo ganoong magkakilala para bigyan mo ako, kami, ng pamilya ko, ng mga mamahaling bagay. Kahit may ideya na si Rachel kung bakit ito ginagawa ng binata, mas ginusto pa rin niya itong kumpirmahin kay Paul. Nais niyang lumabas mismo sa bibig nito ang sagot na tama ang sampatahan ng dalaga. Isn't it obvious, Rachel? I like you. I really do. Tama nga ang hinala ng dalaga. Sinasabi niya nga ba't may gusto ang gwapong binata sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi malaman ni Rachel kung ano ba ang dapat niyang sabihin kay Paul. Hindi siya makaapuhap ng mga nararapat na salita. Tila nalunok niya yata ang kanyang gilas sa mga oras na to. Don't you like me too? Maya-maya ay napabuntong hininga ang dalaga bago marahang umiling bilang tugon sa tanong ng lalaki. Pasensya ka na, Paul, pero kaibigan lang maibibigay ko sa'yo. Hindi pa ako handa para sa pakikipagrelasyon na yan. Isa pa, gusto ko munang makapagtapos at maiahon sa hirap. Pinutol agad siya ni Paul sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig ng dalaga gamit ang kanyang daliri. Shh! It's fine with me. Sa pagkakaibigan din naman nag-uumpisa ang lahat, hindi ba? I'll wait. I'll wait for you until you're ready, Rachel. Bakit hindi mo nalang ibaling sa iba? Pero ikaw ang gusto ko at hindi sila. Bakit ako? Marami namang babae dyan sa paligid. Mas maganda, mas sexy, may pera, at talagang maipagmamalaki. Bakit ako pa? Isa pa, ilang araw pa lang tayong magkakilala. Hindi pa natin lubusang kilala ang isa't isa. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ni Paul. Sumeryoso ang aura ng mukha nito. Then, give me a chance. Let me show you who truly I am. Natigilan si Rachel ang sumeryoso ang lalaking kaharap. Bigla siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Bakit? Sino ka ba talaga? Unti-unting sumilay muli ang isang munting ngiti sa labi ng binata. Ngunit mahahalata pa rin ang pagiging seryoso at misteryoso sa mga mata nito. I am Nightmare.
Panandali ang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Ilang saglit pa, ay sumabog sa tawa si Rachel habang napapailing. Nightmare! Nightmare ka dyan! You look more beautiful when laughing. Hindi mapigilan ni Rachel na pamulahan ang mukha sa narinig. Nag-iwas siya ng tingin dito at pinigilan ang sariling ipakita ang nararamdamang kilig. Akma sana siyang sasagot at pupurihin din sana ang kausap na mas lalo itong pumupogi tuwing umingiti nang biglang tumunog ang telepono ni Paul. Dinukutin ng binata at tila may binasa mula roon. Oh crap, I have to go, Rachel. May kliyente pa pala akong kikitain. Anong oras na? May kliyente ka pa? Emergency daw eh. Pinigilan ni Rachel na ipahalata ang nararamdamang lungkot na tila unti-unting bumabalot sa kanyang puso dahil sa tugon ni Paul. Pinanatili niya ang pilit ng ngiti sa mga labi. Ganun ba? Sige. Hatid na kita sa... Nagulat ang dalaga nang marahas na umiling si Paul. Seryoso at naging madilim ang aura ng mukha nito. No, dito ka lang. Delikado. Pahina ng pahina ang tinig nito nang magsalita. Naguluhan si Rachel. Delikado? Bakit delikado? What I mean is, it's already late. Dito ka na lang. Naguluhan lalo si Rachel sa tinura ng binata. Gabi-gabi niya namang hinahatid ng lalaki sa may labasan, pero bakit ayaw nitong magpahatid ngayon? Akmang magsasalita pa sana siya at ipipilit na ihatid si Paul nang unahan na siya nito. Stay right here, okay? Mauuna na ako. Nagulat ang dalaga nang mabilis siyang talikuran ng lalaki at nagdire-diretso ito sa paglakad papaalis ng kanilang lugar. Hindi malaman ni Rachel kung anong nag-udyok sa kanya sapagkat nakita niya na lang ang kanyang mga paang lumalakad para sumunod sa gwapong binata. Pakiramdam niya ay may tinatagong sikreto ang lalaki na ngayon niya sa gabing ito malalaman kasi hindi pagkaraniwang ikinilos nito ngayon lamang. Any update? Nakita ng dalaga na tila may kausap si Paul sa telepono habang naglalakad ito patungo sa sasakyan nito. Yeah, malapit na ako. Ilang sandali pa, ay natanaw na ni Rachel ang puting van ng binata sa hindi kalayuan. Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ng babae at mabilis na napatago sa may tabi ng basurahan nang makitang may mga armadong lalaking nakapaligid sa naturang sasakyan. Kinabahan siya para sa kaligtasan ni Paul, pero ang mas ikinagulat niya ang pagbibigay galang ng mga kalalakihan kay Paul nang lumapit ito sa kanila. Sabay-sabay kasing yumuko ang mga ito sa gwapong binata na animoy nagbibigay pugay. Talagang sinusubukan ng Red Stanford ang pasensya ko. Ang lakas ng loob nilang kalabanin ng Golden Cross. Napansin agad ni Rachel ang biglang pagbabago sa ugali ni Paul nang magsalita ito. Kasing lamig ng yelo ang boses at kasing talim ng katana naman ito kung tumingin. Tila nawala ang malaanghel itong ipinapakita sa dalaga at sa pamilya nito na parang bula. Anong nangyayari? Si Paul? Ang mga sumunod na mga salitang sinabi ni Paul ay nagbigay kilabot at kaba kay Rachel. Hindi niya yun inaasahan at talagang nalamig ang kanyang buong katawan. Ang Golden Cross ang dapat ang manguna sa pagsupply ng mga droga sa lugar na to. At wala nang iba pa. Panahon na para putulin ang sungay ng Red Stanford. Napangisi ang mga armadong lalaki at napatango-tango. Anong plano niyo, Chairman? Nakangising tanong ng isa sa mga armadong lalaki kay Paul. Sasalakayin natin ang kota ng Red Stanford. Uubusin natin ang grupo nila. Nagsitindigan ang balahibo ni Rachel sa narinig mula kay Paul. Hindi niya nakinaya pa at mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa bahay nila. Kaagad niyang inilak ang pinto ng bahay nang makapasok siya sa loob noon. Napasandal siya sa likuran ng pintuan at unti-unting napaupo sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig at napatulala na lang sa kung saan. Si Paul ay isang leader ng sindikato? Hindi makapaniwalang bulong ni Rachel sa sarili. Kung kailan pa naman ay unti-unti na siyang nagkakaroon ng tiwala rito. Tsaka pa niya nalaman na masama pala ang taong nanunuyo sa kanya. Ang mas masama pa,
Sindikato pala si Paul. At hindi lang basta-bastang sindikato. Leader pa ng mga sindikato. Hindi to maaari. Baka may masama siyang balak sa akin. Isa pamilya ko. Hindi ako makakapayag. Marahas na napailing-ili ang dalaga at tinatagan ng kanyang nanghihinang tuhod para bumangon. Sinubukan niyang iwaksi sa isip ang mga bagay na patungkol kay Paul para sana makatulog siya ng mahimbing ngayong gabi. Ngunit nabigo siya. Sa ilang minuto niyang paghiga sa kanyang banig sa lapag ay hindi man siya madalaw-dalaw man lang ng antok. Nagpapagulong-gulong na siya, nagulo ang sapin ng banig at nawala na rin sa pwesto at lahat-lahat. Ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ay, Rachel, kailangan mong matulog. May trabaho ka pa bukas. Paulit-ulit na paalala ng dalaga sa sarili at muling ipinikit ang mga mata. Nagpaikot-ikot siya at nagpapalit-palit na ng pwesto, ngunit wala pa ring epekto. Gising na gising pa rin ang diwa niya. Hindi siya makatulog. Matulog ka na, Rachel. Parang awa mo na. Pakiusap niya sa sarili habang nanatiling nakapikit ang mga mata. Napabuntong hininga siya at ikinalma ang sarili. Sinubukan niyang burahin si isip ang gwapong binata at ang nalaman niya kanina. Ngunit bigo pa rin siya sa huli. Tila ilang sandali lamang nakalipas para sa dalaga. Ngunit hindi niya namalayan. Nagsisimula na palang suminig ang haring araw sa labas ng kanilang bintana. Ate, gumising ka na riyan. 5:00 na. Hindi ka pwedeng mag-Disney princess dyan. Naiinis na dumilat si Rachel. Namumula ng kanyang mga mata sa pagpupumilit na makatulog. Gising na gising ako. Kanina pa. Hindi niya napigilan ang pagtataray sa nakakabatang kapatid dahil sa kakulangan niya sa tulog. Ay, bakit ang sungit ng ate ko na yan, ha? Ay, maliligo na ako. Maikling anang dalaga bago nang dire-diretso sa loob ng banyo. Naligo siya at nagsuot ng isang simpleng itim na damit at kulay itim na padang hanggang kanyang talampakan. Mabilis ang naging pagkilos niya at nagpa siyang hindi na mag-aalmusal para dumiretso na agad sa trabaho at kailangan niya ring makalimot. Saan ka pupunta, ate? Inosenteng tanong ng anak ng kanilang kapitbahay na si Inggang na madalas tumambay sa bahay nila. Naabutan niya itong kasama ang kanyang mga magulang sa lamesa. Biglang lumitaw si Totoy at siyang sumagot sa tanong nito. Sa burol, Gang. Napangiwi si Rachel pero hindi na pumatol pa. Mauna na po ako, Nay. Tay. Sige, mag-iingat ka, anak. Tinanguan ng dalagang kanyang mga magulang bago niya ito talikuran. Ngunit, kasabay naman ang pagtalikod niya ang pagkakita niya sa taong kanyang nais nang iwasan. Narito na si Paul agad, maagang maaga. Good morning, everyone. Natuwa si Totoy at Inggang nang makita ang gwapong binata. Good morning, Kuya Paul. Akmang magsisalipitan na sana ang mga ito sa lalaki nang mabilis hinawakan ni Rachel ang kamay nito at seryosong dinala sa labas ng bahay. Anong ginagawa mo rito? Bumalatay ang pagtataka sa mukha ni Paul dahil sa naging tanong ng dalaga. Bakit? Bawal na ba akong bumisita sa bahay ng mapapangasawa ko, Ang akala ng binata ay nagbibiro lamang si Rachel, ngunit nagkamali siya. Seryosong-seryoso ang aura ng mukha ng dalaga. Oo, bawal. Dahil simula ngayon, ban ka na sa pagpunta rito. Hindi na kita pinapayagan pang pumunta rito simula ngayon. What? Why? Did I do or did I say something wrong yesterday? Wala. Naisip ko lang. Mas mabuti siguro kung lalayuan mo ako at ang pamilya ko. Bakit? Anong kasalanan ko? Kagabi naman ay okay naman tayong dalawa nung naghiwalay tayo Mas maging ligtas ang pamilya namin kung lalayo ka sa amin, Paul. Please lang. Ayaw namin ng gulo. Hindi na maipinta ang mukha ng gwapong binata. Hindi mo naman siguro naisip na mapanakit akong tao, no? I'm harmless, Rachel. My intention is pure and true. Pwede ba, Paul? Huwag ka na nga magmaangan pa dyan. Alam ko ng totoo. Anong totoo? Naging kasing lamig ng yelo ang tinig nito. Nanghina ang tuhod ni Rachel at unti-unting nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan.
Kinabahan siya. Isa kang leader ng sindikato. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa matapos iyong sabihin ng dalaga. Napalunok siya at natakot sa kung anumang magiging reaksyon ng binata. So, you followed me last night? Hindi nagbigay reaksyon si Rachel at nanatiling nakatitig lamang dito. Kung kahit ipinagpatuloy ni Paul ang pagsasalita gamit ang kanyang kasing lamig ng yelong tinig. I've seen this coming before I decided to make you mine. But I never seen this one happen as early as this. Kalaunay, humugot ng hininga ang dalaga at marahani yung pinakawalan. Paul, kriminal ka. Isa kang drug lord. Yes, dealer ako ng droga, Rachel. Pero hindi ako gumagamit. Kahit pa, isa ka pa rin kriminal. Illegal yung ginagawa mo. Gusto kong magpakatotoo sa'yo, Rachel. Ilang taon ko na tong ginagawa. Simula pa noong magkaisip ako, negosyo na to ng lolo ko na nipasa sa mga magulang ko. Hanggang sa ako na ang maging leader. Alam ko mali to, pero handa akong magbago para sa'yo, Chel. Kailanman ay hindi ko talaga maintindihan ang mga taong gumagawa ng mga iligal na trabaho at hindi lumalaban ng patas para mabuhay, Paul. Rachel, gusto kita. At seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Sana kahit yun lang, paniwalaan mo. Lumamig at naging matigas ang tingin ni Rachel. Tapos ano? Iyan ang ipapakain mo sa magiging pamilya mo kapag nagkataon? Yung perang galing sa masama? Hindi yun kakayanin ng sikmura ko, Paul. Please, Rachel. Hindi. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa, Paul. Hindi na kita hahayaan pang makalapit pa sa akin at sa pamilya ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako gugustuhin maging kalaban. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay agad siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Padabog ng isinara ang pinto at ikinabit ang mga lock noon. Napabuntong hininga siya at napasandal sa likod ng pintuan. Sana tama tong desisyon ko. 3 araw, matapos ang naging huling pag-uusap ng dalawa, ay pinanindigan na ni Rachel ang kanyang sinabi sa gwapong binatang si Paul. Hindi niya ito hahayaan pang makalapit at ni makapasok sa kanilang bahay ay hindi niya ito papayagan. Ate, nandyan na naman si Kuya Paul. Hindi na pinansin ni Rachel ang sinabi ng kababatang kapatid na si Totoy at nanatiling nasa binabasang libro ang tingin. Ano ba kasing nangyari sa inyo, ate? Ayos naman kayo ni Kuya Paul ah. Bagay naman kayo. Hindi kami pwede, Toy. Hindi pwede? Bakit? Dahil ba mahirap lang tayo at mayaman si Kuya Paul, ate? Hindi naman yun hadlang eh. Hindi yun ang dahilan, Toy. Pwede ba? Huwag ka nga magtanong ng mga tanong dyan. Hindi ako makapag-focus sa binabasa ko eh. Sungit naman ito. Sige na nga. Diyan ka na nga muna, ate. Paniguradong may bungkos ng bulaklak naman tayo ron sa pintuan. Kukunin ko na lang. Hindi na sumagot si Rachel at hinayaan na lang ang kapatid sa nais nitong gawin. Sa 3 araw na lumipas ay hindi pumalya si Paul sa pagsuyo sa dalaga sa pamamagitan ng pag-iwan ng tsokolate at bungkos ng rosa sa kanilang pintuan. Mananatili ito saglit at tatayo sa pintuan ng ilang minuto bago umalis. Umaasa sa paglabas ni Rachel para masulyapan man lang niya ang ganda ng dalaga kahit sa sandaling panahon lamang. Ngunit kailanman ay hindi nito ginawa. Akin na lang tong tsokolate at rosas mo, ate ah. Sayang naman, baka itapon mo lang eh. Ilang sandali pa'y muling lumitaw si Totoy sa tabi niya habang hawak nito ang bungkos ng bulaklak sa kaliwang kamay at ang 3 balot ng Ferrero sa kanan. Kung saan ka masaya, ading? Walang ganang tugon ng dalaga habang nasa libro ang atensyon. Kalaunan ay bumuntong hininga siya at tumayo mula sa kinauupuan. Niligpit niyang mga gamit niya at inilagay ang mga yun sa loob ng bag. Hindi mo ba talaga siya gusto, ate? Tila napahinto ang paghinga ni Rachel maya-maya dahil sa biglaang pagtatanong ni Totoy. Kahit crush lang, di mo siya crush? Mabait naman si Kuya Paul ah. Gwapo, macho, at higit sa lahat, yummy pa. O ha? Wala ka nang hahanapin pa. Humigit ng hangin ng dalaga at marahani yung pinakawalan.
Sinubukan niyang pakalmahin ang puso niya na nagsisimula ng tumibok ng mabilis. Hindi niya malaman kung paano sasagutin ng kapatid. Kung gusto mo, sa'yo na lang siya akling. Ay, bet. Kaso, hindi naman ako ang bet niya ate. Ikaw ang gusto niya at hindi ako eh. Pero seryoso nga ate, hindi mo ba talaga siya gusto? Wala ka bang talagang pagtingin kay Kuya Paul? Huminga ng malalim si Rachel at napatulala kung saan. Nagpasya siyang aminin na kay Totoy ang nilalaman ng puso't isip niya patungkol sa gwapong binatang tila iniindorso ng nakababatang kapatid niya. Ang totoo niyan, nagugustuhan ko na siya, Toy. Oh, ayun nun pala ate. Gusto mo na rin naman pala si Kuya Paul eh. Eh anong dinadrama-drama mo pa riyan? Go ka na kay Kuya Paul. Push! Pero hindi kami pwede para sa isa't isa, Toy. Tanggap ko na. Hindi siya para sa akin. At hindi ako para sa kanya. Oh? Bakit naman hindi kayo pwede? Parehas naman kayong single ah. Maganda ka naman. Sexy. At malaki ang... Alam mo yun? Gwapo naman si Kuya Paul din. Matipuno. At paniguradong may pagmamalaki. Paanong hindi naging pwede ang dalawang taong gusto ang isa't isa? Basta, hindi kami para sa isa't isa, Toy. Tapos ang usapan. Mabilis niyang tinalikuran ng kababatang kapatid matapos iyong sabihin. Isinabit niya sa isang gilid ang bag at basta na lang lumabas ng bahay para magpahangin. Kailangan kong huminga. Napailing-iling siya sa sariling sinabi at maya-maya pa'y napagdesisyonan niya munang magtungo sa parke sa kabilang kanto para roon tumambay at makapag-isip-isip ng mga bagay-bagay. Walang tao sa playground nang marating niya ang kanyang destinasyon kung kaya't doon siya dumiretso at naupo sa isa sa mga duyan doon. Marahan niyang iniugoy ang sarili habang nakatulala sa malawak na espasyo sa kanyang harapan. Muli na namang pumasok sa isip niya ang gwapong mukha ng binata. Ang nakangiti nitong mukha nung una silang magkakilala. At ang malamig nitong aura nung malaman niyang ito pala ang leader ng sindikato. Ikaw ba si Ma'am Rachel Marchesa? Tila napabalik si Rachel sa realidad nang bigla siyang tabihan ng lalaki sa katabing duyan kung nasaan siya. Nilingon ito ng dalaga at biglang nalamig ang katawan niya nang makitang armado ang lalaki. Mayroong barel na nakasuksok sa suot nitong pantalon. Agad kinabahan ng dalaga at nautal na siyang tumugon. Ako nga po. Bakit po? May pinapaabot na mensaheng chairman sa iyo, ma'am. Sinong chairman? Chairman Paul Andre Aragon. Napalunok si Rachel dahil sa nervyos. Mayroong mensahe si Paul sa kanya. Napagod na ba ang binata sa kanya? At nagpa siyang ipapatay siya sa isa sa mga tauhan nito? Anong mensahe sa akin ni Paul? 4 na salita. Mahal kita, Rachel Marchesa. Tila naglaho na parang bula ang lahat ng isipin, kaba at pag-aagam-agam sa puso ng dalaga dahil sa narinig mula sa lalaki. Natigilan siya. Hindi man niya aminin ay may kaunting kilig siyang naramdaman matapos yung sabihin ng kaharap. Nasaan si Paul? Wala na siya. Anong? Nasa gitna ng engkwentro ang chairman at ang grupo namin, ang Golden Cross. Pinapunta niya ako rito para ipabot ang mensahe niya kung sakali man na... Mama... Hindi! Hindi mamamatay si Paul. Hindi siya pwedeng mamatay. Matigas ang tinig ni Rachel habang masama ang pagkakatingin sa lalaki. Ipinagsiwalang bahala lang iyon ng kaharap at ipinagkibit balikat. Hindi tayo sigurado dyan, ma'am. Marahas ang naging pag-iling ni Rachel. Hindi. Hindi ako makakapayag na mamatay si Paul. Dalhin mo ako kung nasaan siya ngayon. Ngayon na. Hindi pwede. Delikado ron, ma'am. Anong? Bumalatay ang gulat sa mukha niya at nanlalaking mga mata nang mabilis hugutin ni Rachel ang baril nitong nakaipit sa kanyang suot ng pantalon at itinutok ito sa ulo niya. Anong gusto mo? Ipuputok ko to sa bungo mo? O dadalhin mo ko kung nasaan si Paul? Malamig ang mga mata ni Rachel at seryoso ang itsura nito nang papiliin niya ang lalaki. Napangisi bigla ang kaharap bilang pang-aasar sa dalaga. Baka di ka marunong gumamit yan, mama. Gusto mo turuan kita?
Humina ng humina ang tinig ng lalaki nang ikasa ni Rachel ang hawak nitong baril at itinapat ang dulo noon sa puso ng lalaki. Itinaas naman ito ang kanyang dalawang kamay sa dalaga bilang simbolo ng pagsuko. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga para sa taong may hawak ng kanyang baril. Ay, sige na ma'am. Dadalhin na kita kung nasaan ang chairman. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko ha. Dahil kung hindi, pasasabugin ko talaga yung bungo mo. Walang emosyong babala ni Rachel sa lalaking kasalukuyang nagmamaneho habang nakatutok pa rin ang dulo ng baril sa ulo nito. Kalma lang ma'am, hindi kita niloloko. Takot ko lang sa chairman oh. Katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan habang nasa daan sila. Ang totoo niya ay kinakabahan si Rachel dahil sa pag-aalalang unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib para sa binatang tila unti-unti na rin niyang nagugustuhan. Wala nang araw sa kalangitan nang marating nila ang kanilang patutunguhan. Isang malaking mansyon ang ngayong nakatindig sa harapan nila. Sabay na bumaba si Rachel at ang lalaki. Mag-aagapay nilang tinahak ang daan patungo sa malaking bakal na gate ng mansyon. May kalaban! Agad na alerto si Rachel nang sumigaw ang lalaki nang tuluyan niyang itinapak ang mga paa sa entrada pa lamang ng mansyon. Hindi na siya nagulat nang agad siyang pinalibutan ng mga armadong lalaki habang nakatutok ang mga baril nito sa kanya. Ibaba niyo yung mga baril niyo. Kung hindi pa puputukin ko ang bungo nitong kasama niyo. Sabay-sabay na nagkatingin ang mga lalaki at sabay-sabay ding natawa. Ang lakas ng loob mo babae. Ang lakas ng loob mong sumugo dito sa kota ng Golden Cross. Bakit? Sino ka ba ha? Muling nagtawanan ang mga kalalakihan matapos yung sabihin ng nasa gitna nila. Will you put your guns down or you want me to kill each one of you? Kaagad nagbigay daan ang mga lalaki nang biglang magsalita sa kanilang likuran ang isang baritono at malamig na boses. Ang boses na pamilyar kay Rachel. Ang boses ni Paul. Ano? Hindi niyo ibababa ang mga baril niyo? You're pointing guns to the chairman's wife? Agad nanlaki ang mga mata ng mga nakarinig sa sinabi ng gwapong binata at mabilis pa sa kidlat na ibinaba ang mga hawak nilang baril. Natakot ang mga lalaki at isa-isang yumuko sa harap ni Rachel. Patawarin niyo po ang paglapastangan ko, madam, at hindi ko po kayo nakilala agad. Hindi pinagtuunan ng pansin ni Rachel ang paghingi ng paumanhin ng mga lalaki dahil na kay Paul lang ang kanyang atensyon. Ilang saglit pa ay mabilis niyang binitawan ang kanyang nakatutok na baril sa hawak na bihag at naglakad takbo para pumunta sa lalaking kanya ng sinisinta. Paul! Nagulat si Paul sa ginawa ng dalaga. Yumakap ito na mahigpit sa kanya. Rachel, mahinang bulong ng binata at yumakap din pabalik dito. Sabi ng tauhan mo, nasa gitna ka ro ng engkwentro. Hindi ka na dapat pumunta rito, Rachel. Delikado para sa'yo. This is not the place for you. Pero Paul, nag-aalala ako para sa'yo. Gusto kita. Hindi narinig ni Paul ang mga sumunod na salitang lumabas sa bibig ni Rachel nang umalingaw-ngaw sa paligid ang sunod-sunod na putok ng baril. Nandito ng Red Stanford. Men, cover us! Sigaw ni Paul sa kanyang mga tauhan at mabilis na hinila si Rachel papasok sa loob ng mansyon. Nakipagpalitan ito ng putok ng baril sa mga kalaban habang pilit itinatago ang pinoprotektahan ng dalaga sa kanyang likuran. Get inside, Rachel. Hide! Mabilis sumunod si Rachel at tumakbo sa loob. Kaagad siyang nagtungo sa bukas na banyo sa di kalayuan at doon nagpa siyang magtago. Napaupo siya at nakapikit na ininda ang tunog ng palitan ng putok ng mga baril sa labas. Some of you, go and find my wife. Protect her. Now go! Kahit maingay ang paligid, ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Rachel ang sigaw ni Paul. Ang tinig na iyon ay panandali ang sinindihan ng pag-asa sa puso ng dalaga. Ilang saglit pa ay napalunok siya at kaagad binaha ng kaba nang tumunog ang doorknob ng pinagtataguan niyang banyo. Hinanda niyang sarili na makarinig siya ng putok ng baril doon na siyang dahilan para bumukas ang pintuan. Huli ka! Natakot si Rachel at agad napatili nang lumitaw ang isang matandang lalaki na humatak sa kanya papalayo.
Bitawan mo ako! Nagpumiglas ang dalaga, ngunit sadyang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang matanda. Kita mo nga naman, may isang sariwang takong palang itinatago ang Golden Cross dito. Malaki pang hinaharap. Mukhang masarap-sarap pa. Sariwa! Nag-init ang ulo ng dalaga sa narinig at kaagad ipinosisyon ang tuhod niya sa pagkalalaki ng matanda. Ilang sandali lamang ay isang malakas na panaghoy ang lumabas sa bibig ng lalaki at kaagad napahawak sa kanyang itinatago sa loob ng kanyang pantalon. Naging dahilan tuloy iyon para makahanap ng tiyempo ang dalagang makawala at makatakas mula sa pagkagabihag niya. Paul! Pagtawag ni Rachel sa binata nang makita niya itong tila may hinahanap. Rachel! Kaagad lumapit si Paul at itinago sa likuran ng dalaga habang siya'y nakikipagpalitan ng putok ng baril sa mga kalaban. Ilang saglit pa ay nawala ng bala si Paul at kasabay noon ay ang paglitaw ng isang pamilyar na lalaki sa harapan nila ni Rachel habang nakatutok sa kanila ang dulo ng baril nito. Jomar? Napanganga si Rachel nang makilala ang kaharap nila. Eto pala si Jomar Feliciano, ang dating nobyo ng dalaga. Rachel? Nagulat din ang lalaki nang makita ang dating nobya, ngunit hindi pa rin ito ibinababa ang nakatutok na baril sa kanila. Lalo pang nagulat si Rachel nang lumitaw mula sa likuran ni Jomar ang taong ayaw na niyang makita sa buong buhay niya. Ang taong nagtaksil sa kanya at nang agaw kay Jomar noon. Donna? Mahinang ani Rachel sa pangalan ng dating matalik na kaibigan. Isang ngisi naman ang itinugo ni Donna. Hello, ex-best friend. Nangunod ang noo ni Paul at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo. Kilala mo sila? Tanong niya kay Rachel na kanyang itinago sa likuran niya. Marahang tumango naman ang dalaga habang walang emosyong nakatingin sa dalawang taong nasa harapan nila. Si Jomar, ex-boyfriend ko, at si Donna, ang best friend ko, at ang taong umagaw sa ex-boyfriend ko. Namayaning katahimikan sa kanilang apat matapos iyong sabihin ni Rachel. Tanging palitan ng putok ng mga baril ang mga tauhan ang maririnig sa paligid ng mansyon. Ni isa ay walang nag-abalang gumalaw, ngunit nananatiling alerto ang pakiramdam ng bawat isa. Nakatutok pa rin ang baril ni Jomar sa kaharap na si Paul. Maya-maya pa ay sumila yung isang mapaglarong ngisi sa labi ni Jomar at inayos ang tindig ng kamay na may hawak ng baril. Alam mo Rachel, maganda ka pa rin talaga no? Matalino, sexy, sariwa. Kung hindi mo lang sana ako brinake noon, sana maganda ng buhay mo ngayon. At sino namang babaeng makakatagal sa manlolokong katulad mo? Oo nga pala. Si Donna. Natagalan ka Stay strong sa inyo Umiling-iling si Jomar. Ang ngisi hindi mawala-wala sa labi. Bakit ka ba kasi nakipaghiwalay sa akin? Kaya ko naman kayong pagsabay ni Donna Nasisiraan ka naman ng bait? Napailing-iling pa ang dalaga at inirapan ang dalawang kaharap. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa mahal ko Rachel. Kung ayaw mong paputukan ko ng bala ng baril, yung ulo mo. Nakangising babala ni Donna sa kanya habang pinaglalaroan ng baril sa kamay nito. At kailan pa ako natakot sa iyo Donna? Pang-aasar ni Rachel at hinawi pa ang buhok niya. Nainis si Donna, ikinasa niya ang hawak na baril at itinutok iyon sa dating kaibigan. Ang yabang mo pa rin talagang babae ka. Ganyan ka pa rin kaya kapag nakaharap mo ng maaga si Satanas sa impyerno? Baka mauna ka sa impyerno, Donna. Matagal ka nang hinihintay ni Satanas Nung pinanganak ka pa lang dito sa mundo, nasa gate na siya at hinihintay ka. Gagawin ka raw niyang rena ng dagat-dagatang apoy. Namula ang mukha ni Donna sa inis at pinaputokan ng paa ni Rachel at Paul. Walang hiya ka talagang babae ka. Sisiguraduhin ko ngayong gabi, mamamatay ka at mabubulo ka sa impyerno. Akmang papuputukan sana ito ni Rachel nang bigla siyang pigilan ni Jomar sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso at sa pag-iling nito.
Chill, Donna. I have better option for Rachel to choose. Napairap si Rachel pero hindi nagsalita. Hinayaan niyang ipagpatuloy ni Jomar ang nais nitong sabihin. Rachel, you know, I still like you. I am still into you. I still want you to be mine. So, I'll give you two good and bad options. Una, makipagbalikan ka sa akin at tumira kasama si Donna sa iisang bubong. At ang pangalawa, ang mamatay dito sa mansyon na ito ng mga Aragon kasama ang kinikilalang leader ng Golden Cross na si Paul Andre. Now, choose. Choose wisely, okay? Hindi maipinta ang mukha ni Rachel sa narinig. Siyempre, doon ako sa alam kong makakabuti para sa akin, di ba? That's right, Rachel. Choose me. Pero inirapan niya ang dating nobyo. Siyempre, pipiliin ko yung pangalawang option. Ayoko nang makipagbalikan pa sa'yo, no? Ano ako? Syunga lang? Walang pinagkatandaan? Napawi ang ngisi sa labi ni Jomar dahil sa tugon na natanggap mula kay Rachel. So sad. You choose the bad, the poorest, pitiful option of your life. Donna, ikaw nang bahala sa kanya. Namilog ang mga mata ni Rachel sa nasaksihan. Mabilis ang naging pangyayari at nakita na lamang niyang nag-aagawan na ng baril si Paul at Jomar sa isang tabi. Mamamatay ka na ngayon, Rachel. I am gonna tell him your greatest fear and nightmare. Hindi malaman ni Rachel ang gagawin. Tila nanigas lang siya sa kinatatayuan nang tutukan siya ng baril ni Donna sa ulo. Rachel, takbo! Mabilis ang naging pagkilos ni Rachel at tumakbo sa kung saan ang sumigaw ng malakas si Paul. Naagaw nito ang baril mula kay Jomar at pinaputukan si Donna, kung kaya't panandali ang nawala kay Rachel ang atensyon ng dalaga. Hindi malaman ni Rachel kung saan kwarto na ba siya napadpad at nakita niya na lamang ang sarili niya sa isang madilim na silid ng mansyon. Kinapa niya ang pader at nahipo sa gilid noon ang switch ng ilaw, kung kaya't agad niya iyong binuksan. Napanganga siya sa gulat nang tumambad sa kanyang harapan ang iba't ibang uri ng kalibre ng baril. Saglit siyang nalula sa dami noon, ngunit nang makabawi ay agad siyang dumampot ng Armalite at lumabas ng naturang silid. Tahimik ang naging pagkilos ni Rachel nang ipinosisyon niya ang sarili sa hindi kalayuan ng pinangyayarihan ng labanan at ipinokus sa mga natatanaw niyang kalaban ang kanyang hawak na baril. Etong sa inyo. Sinimulan niyang pagbabarilin ng mga ito at ang lahat ng mga yun ay talaga namang sapul sa mga ulo. Sunod naman niyang hinanap si Paul at nakitang pinagtutulungan nitong bugbugin nila Donna at Jomar sa isang tabi. Layuan niyo siya! Sigaw ni Rachel at kaagad inasinta ang braso ni Jomar. Napalahod ang binata habang dumudugo ang braso nito. Sabay-sabay napalingon ng tatlo kung saan nanggaling ang bumaril sa lalaki at agad nilang nakita ang matatalim na mata ni Rachel. Donna, si Rachel, sinabi ko na sa'yong huwag mong pahahawakan ng baril ang babaeng yun. Kaagad pinulit ni Donna ang baril at naglakad patungo sa gawin ni Rachel na mabilis nagtago nang magsimulang magpaulan ng kalaban ng bala sa direksyon niya. Lumabas ka rin, Rachel! Huwag kang duwag! Napairap si Rachel sa hangin. Remember the old days? Tinatililim? Napa-English siya dahil sa nararamdamang galit at pagkamuhi sa kanyang taksil na kaibigan. Oo naman. Sino naman ang makakalimot, Rachel? Lumabas si Rachel sa pinagtataguan at hinarap si Donna. Nakatapat sa bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang baril. Oh, parang natatakot ka yatang lumaban si ex-best friend mo, ha, Donna? Akala ko pa naman matapang ka. Pagkasabi nito, ay uminit naman si Donna at agad namang sinunggaban si Rachel. Nagpangbuno ang dalawa habang nabitawan naman ang kanilang mga baril. Tuloy sa maaksyong sapakan at sabunutan ng dalawang babae. Nagpang-abot ang kanilang mga kamay at napahawak sa braso ng isa't isa. Palagi na lang ikaw ang gusto ng lahat. Palagi na lang ikaw ang magaling. Inagaw mo ang mga dapat ay para sa akin.
Ngayon, mamatay ka na! Marahas na ani Donna habang nanginginig sa gigil ang mga kamay. Hindi naman nagpatalo si Rachel. Nakuha pang irapan ng dating kaibigan at tuloy pa rin ang bakbakan ng dalawa. Wala akong inagaw sa'yo, Donna. Ikaw nga tong nang aahas ng may jowa eh. Ikaw ang dapat mabura sa mundong to. Ahas ka? Walang hiya ka. I'm gonna kill you. Muling sumugod si Donna sa kaibigan kung kaya't naalerto si Rachel at pinakaramdaman ang magiging hakbang ng taksil niyang kaibigan. Nanliit pa ang mga mata nito habang papalapit si Donna sa kanya. Ah! Sumigaw si Donna. Itinaas niya ang kanyang isang paa at ipinosisyon nito sa tiyan ni Rachel. Ngunit mabilis ang dalaga at kaagad na iwasan ang pag-atake nito. Miss, nakangising ani Rachel at nag-umpisang makipagpalitan ng sipa, suntok at mga pag-atake sa dating kaibigan. Sa bawat maaksyong galaw ng kanilang mga paa at kamay ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga alaala ang kanilang mga pagsasanay at karanasan sa pakikipaglaban noon sa Special Armed Forces Academy. Bakit hindi ka pa mamatay-matay? Mamatay ka na! Nanggigigil na sigaw ni Donna sa katunggali habang pinauulan nito ng pinagsamang suntok at sipa. Nakagugulat naman ang bilis at ang swabing galaw ng dalagang si Rachel sapagkat mabilis itong naiiwasan ang mga pag-atake ni Donna. Mauna ka! Sigaw pabalik ni Rachel at mabilis umikot sa likuran ni Donna upang bigyan ito roon ng malakas na sipa. Nagulat si Donna sa ginawa nito at hindi agad nakaiwas. Tumalsik siya sa hindi kalayuan. Naging dahilan ito para sa puso ng dalagang nagnanais na patayin si Rachel ay lalo pang nag-aalab. Lalong tumindi ang kanilang tagisan nang muling sumugod si Donna. Napag-aralan naman ni Rachel ang pattern sa pakikipaglaban nito kung kaya't agad siyang nakaiwas sa paparating itong sipa. Mamatay ka na, Rachel! Mauna ka nga sabi! Sigaw niya pabalik dito. Hindi pa man nakakabawi si Donna sa suntok na iginawad niya, ay umikot naman siya't malakas na tinira ng kamay nito ang leeg ng dating kaibigan. Nakita na lang ni Rachel ang unti-unting pagpikit at ang pagbagsak ng taksil niyang kaibigan. Dahil sa ginawa niya, nawalan ito ng malay at napahiga sa malamig na sahig. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad hinanap si Paul, na agad naman niya itong natanaw sa hindi kalayuan. Nakatutok ang baril ni Jomar dito habang nakataas naman ang kamay ni Paul bilang tanda ng pagsuko. Marahas na napailing si Rachel at agad tinungo ang kinaroroonan nila. Nang makalapit ay agad niyang inasinta sa leeg si Jomar upang katulad ni Donna ay panawan din ito ng malay. Nagulat si Paul sa ginawa ng dalaga. Rachel, paanong? Napabuntong hininga si Rachel at inakay si Paul upang makatayo. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan muna nating makaalis dito. Ngayon na! Sa likod. May secret exit sa likod. Doon tayo dumaan. Napatango si Rachel sa sinabi ng binata at magkaagapay silang naglakad patungo sa likod ng bahagi ng mansyon. Ilang saglit pa ay natanaw na nila ang isang maliit na siwang na pinto sa hindi kalayuan. Kung kaya't agad silang nagpunta roon at lumabas para makatakas sa magulong mundo sa loob. Parehas silang hinihingal at nagpasya munang magpahinga sandali nang maisara ang pinto sa likuran nila. Kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo ligtas dito. Anang dalaga at umayos ng tindig. Pero kailangan natin ng sandata kung sakali. Maraming kalaban sa paligid. Tumango si Paul bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Sa puting van, may mga baril at katana ron. Pwede natin gamitin ang mga yon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at agad tinungo ang van na tinutukoy ni Paul. Nang marating iyon, ay agad yung binuksan ng dalaga at kumuha ng 4 na baril. Tig-2 sila ni Paul at ng 2 katana. Rachel, huwag mong sabihin, marunong ka ning gumamit niyan. Mamaya na ako magpapaliwanag. Ang kailangan muna natin ngayon ay makalis dito. Ayoko pang makaharap si San Pedro. Baka hindi niya ako papasukin sa pinto ng langit. Napailing-iling si Paul sa tinuran ng dalaga. Mabilis nilang isinara ang pintuan ng van
at kaagad humanap ng paraan para makalabas ng mansyon. Paanong marunong kang gumamit ng baril at katana? Paanong tila bihasa ka sa pakikipaglaban, Rachel? Sunod-sunod ang naging tanong ni Paul habang tinatahak nila ang daan palabas sa lugar kung nasaan sila. Seryoso ang mukha ni Rachel nang siya'y tumutugon. Criminology ang course na kinuha ko. Nag-ensayo ako ng mixed martial arts at firing noon hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kaklase ko si Donna. Pero nag-transfer siya ng ibang eskwelahan nang masirang pagkakaibigan namin before. Dahil kay Jomar. Well, past is past. Wala na akong pakialam pa sa kanilang dalawa. Magsama sila hanggat gusto nila. Nagulat si Paul sa narinig mula sa dalaga. Tiningnan niya ito ng punong-puno ng paghanga. Hindi siya makapaniwala na mahusay palang makipaglaban ang babaeng kanyang sinisinta. Wow, that explains it all. Mahina ang anang binata habang hindi maalis-alis ang tingin sa seryosong babae sa kanyang tabi. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan, Paul. Kailangan pa nating makalis sa lugar na to. Determinado ang mukha ni Rachel nang magsalita. Ilang saglit pa ay natanaw na nga nila ang tagong exit sa likod ng bahay. Lakad-tagpo ang ginawa nila patungo rito at tila nabunutan sila ng tinik sa lalamunan nang tuluyan na nga silang makalabas ng mansyon. Maya-maya pa ay hindi pa man nakakalayo ang dalawa ay kaagad na silang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa kanilang likuran. Rachel, takbo! Malakas na sigaw ni Paul sa dalaga. Bigla silang naalarma at napahiwalay sa isa't isa. Si Rachel sa kanan at si Paul naman ay dumiretso sa kaliwa. Hindi kayo makakatakas. Dito na kayong mamamatay. Dito ko na kayong ililibing. Tinig iyon ni Jomar. Kasama nito ang galit na si Donna na bigla na lamang sumigaw at hinanap ang dating kaibigan. Nasaan ka, Rachel? Magpakita ka. Papatayin kita. Naghiwalay ng landas si Jomar at Donna. Si Donna sa kaliwa at si Jomar naman sa kanan. Hello, Rachel, my love. Mabilis na nahanap ni Jomar ang dating kasintahan. Mabilis na ibinaba ng dalaga ang takip ng hawak niyang katana at itinapat iyon sa liig ng lalaki. Hindi mo ko kailangang kalabanin, Rachel. Pwede naman tayo magkampihan. Magkabalikan. Mahal pa naman kita eh. At alam kong mahal mo pa rin ako. Pamunuan natin ang mundo ng sindikato. Magpakasal tayo. Hindi. Hindi na kita kilala, Jomar. Dati kang sundalo. Anong nangyari sa'yo? Marami akong natutunan silang taon kong panunungkulan sa gobyerno at sa pagsunod sa mga batas nito. Pero na-realize ko, hindi patas ang gobyerno natin. Tanging ang mga may pera at mayayaman lang, ang mga mas may higit na pribilehiyo sa bansang to. Tsapwera ang mga mahihirap. Kaya ito, gumawa ako ng way para umangat at maging mayaman. Kaya nagpakasama ka at sumali sa grupo ng mga sindikato? Ay parehas lang kayo ng mga nasa posisyon sa pamahalaan. Pare-parehas lang kayong hindi lumalaban ng patas. Oo, take note. Hindi lang ako basta sumali sa group ng sindikato. Dahil ako mismo ang leader nila. Napaawang ang labi ng dalaga sa sinabi ng kaharap. Sandali siyang natigilan at hindi makapaniwala itong tiningnan. Huh, you're sick. Mahinang bulong niya sa sarili. Isn't it surprising? Nakangising ani Jomar at akmang lalapit sana sa dalaga. Nang ayusin ito, ang dulo ng katanang nakatutok sa leeg niya. Huwag kang lalapit. Lalaslasin ko yung lalamunan mo. Bakit? Anong laban ng katana mo sa baril ko, ha? Sumuko ka na lang kasi, Rachel. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Pinapangako ko sa'yo. Ibaba mo lang ang baril mo at hindi ka masasaktan. Nakipagtagisan ang tingin ng dalaga sa lalaking kaharap. Nagbago na nga talaga ito. Marami nang nagbago. Hindi na ito ang dating Jomar na nakilala niya. Ibang lalaki na itong kaharap niya ngayon. Good girl. Tila napapalakpak ang mga mata ni Jomar nang makitang
unti-unting ibinaba ni Rachel ang kanyang hawak na katana sa lupa. Mabilis ka naman palang kausap eh. Nang makita ni Rachel na unti-unti ring ibinababa ni Jomar ang hawak nitong baril, saka naman niya mabilis na hinugot ang kanyang baril na nakasuksok sa kanyang palda at pinaputokan ng kamay ng lalaki. Nasapol nito ang kamay na may hawak na baril kung kahit nabitawan nito ang kanyang sandata. Galit namang napasigaw si Jomar habang hawak ang kanyang dugo ang kamay. Ayun ang dapat sa'yo. Bye for now, Jomar. Pagising mo, I promise, nasa kulungan ka na. Nawala ng malay si Jomar sa naging pagkilos ng dalaga. Mabilis kumuha si Rachel ng panaling kanyang napulot sa gilid at itinali ang paa at kamay ng lalaki. Pagkatapos noon, ay mabilis naman siyang tumakbo at hinanap si Paul sa kaliwang bahagi para puntahan ito. Ilang saglit pa ay naabutan niya itong kasalukuyan ding tinatali ang walang malay na dalagang si Donna. Umalis na tayo rito. Napatango si Paul sa tinura ng dalaga. Nang matapos ito sa ginagawa, ay muli silang tumakbo para makatakas at makalayo sa pinangyayarihan ng putukan at barilan. Paul! Kaagad hinanda ni Rachel ang kanyang barel nang makarinig siya ng putok sa likuran at nakitang mayroong tama ang binata sa kanyang tagiliran. Bumagal ang pagtakbo nila. Tumakas ka na, Rachel. Iligtas mo ang sarili mo. Pagtataboy ni Paul sa dalaga, ngunit marahas itong umiling. Nagsisimula ng manubig ang mga mata ni Rachel nang muli siyang makarinig ng putok at nakitang muling tinamaan si Paul. Napahinto sila ng unti-unting bumagsak ang lalaki sa lupa. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Hindi, paparating na sila. Tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi, ayoko. Hindi kita iiwan. Umalis ka na, sabi. Iligtas mo ang sarili mo. Hayaan mo na ako rito. Hindi, ayoko, Paul. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Rachel. Napatulala ang binatang si Paul sa narinig. Dapat masaya siya dahil sa wakas, mahal na rin siya ng dalaga. Ngunit hindi. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng sakit sa isiping huli na ang lahat para sa kanila. Itaas yung mga kamay nyo! Maya-maya pa ay naabutan na sila ng mga kalaban, ang mga tauhan ni Jomar. Pinalibutan sila ng mga iyon habang nakatutok ang mga barel sa kanilang dalawa. Sabihin mo, Paul, bago ba lang tayo bawian ng hininga, sabihin mo kahit sa huling pagkakataon na mahal mo ako. Malungkot na napangiti si Paul sa narinig. Patuloy pa ring rumaraga sa ang luha ng dalaga habang nakatingi ito sa kanya. Mahal na mahal kita, Rachel. Hanggang sa huli. Mahigpit na hinawakan ni Paul ang mga kamay ni Rachel. Yumuko ang dalaga at yumakap sa binata habang hinihintay ang kanilang katapusan. Pareha silang napapikit at hinintay tumama ang mga bala ng baril sa kanilang mga katawan. Ibaba niyong mga baril niyo! Pulis to! Napapaligiran na namin kayo! May kung anong kumislap na pag-asa sa puso ng dalaga nang marinig ang tunog ng sasakyang pangpulis siya makailang saglit na. Tila nakahinga ng maluwag si Rachel at bumulong sa kanyang sinisinta. Ligtas na tayo. Ngunit walang naging tugon ng binata at nanatiling sarado ang mga mata nito. Nanlamig ang katawan ni Rachel at inilagay ang kanyang tenga sa ilong at bumaba sa dibdib upang kumpirmahin kung may pulso pang lalaki at napansing hindi na ito humihinga. Nahuli na rin ng mga pulis na Jomar at Donna at dinala ito sa ospital para gamutin at pagkatapos ay ikulong ang mga ito. 2 araw matapos ang naganap na engkwentro sa mansyon ay bigla na lamang hindi nagparamdam si Paul kay Rachel. Oo, tama ang narinig nyo. Sa awa ng Diyos ay buhay ang binata. Mabuti na lamang, maagang dumating ang rescue team at nadala agad si Paul sa pinakamalapit na ospital kung kahit naagapan agad ito. Samantala, balik sa dating buhay at kinagawian si Rachel matapos ang pangyayaring yun. Bakit malungkot ang ate ko na yan? Napailing-iling si Rachel,
Dahil sa pang-aasar ng kababatan niyang kapatid na si Totoy, inihinto niya ang pagbabasa ng libro at nangalumbaba sa lamesa. Sabi niya, babalikan niya raw ako kaagad, Toy. Ang lungkot mo naman. Halika nga at pumunta tayo sa pa-party doon sa kinakapitan. Tanggalin natin yung lungkot sa mga mata mo, ate. Nangunot ang noo ni Rachel sa narinig. Paano naman matatanggal ang lungkot ko roon? Bakit? Nandun ba si Paul, ha? Wala. Pero maraming baby boys doon. Tsaka, mapubogi pa. Kaya arat na. Nginiwian niya ang kapatid bago ito ilingan. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta roon mag-isa, Totoy. Akma pa sanang tatanggi ang dalaga kay Totoy nang bigla na lang siya nitong hinila at pinatayo. Humingi na rin kasi ng blessing si Paul sa mga magulang ni Rachel at bilang pagpayag ng mga ito sa hiling ni Paul ay naghanda sila ng malaking sorpresa para kay Rachel. Tara na kasi ate, ang ating mo ha, minsan lang to. Wala nang nagawa pa si Rachel nang dalhin siya ng kapatid sa kwarto kung saan nakalagay ang mga damit niya. Wala akong susuotin, Toy. Hindi pa ako nakapaglaba. Ikaw na lang ang pumunta sa party na sinasabi mo. Binuksan ni Totoy ang lagayan ng mga damit ni Rachel at nakangisi itong bumaling sa kanya. Ito ang susuotin mo, ate. Fresh as new. Napakunot ang noo ng dalaga. Ano yan? Lumapit siya at siya nang nagbukas niyon. Tumambad sa kanyang isang kulay puting dress na perpektong nakatupi sa loob noon. Bagay yan sa iyo, ate. Nakangiting ani Totoy sa kapatid. Grabihan naman yan, Toy. Para naman akong ikakasal. Isan galing yan? So ukay-ukay lang. Sige na ate, suotin mo na yan ha. Magbibihis lang ako. Akma sanang aalis si Totoy nang pigilan siya ni Rachel. Pero hindi pa tayo nakakapagpaalam kina nanay at tatay na pupunta tayo sa party kina kapitan. Nagpaalam na ako, sis. Napailing nilang si Rachel at wala nang nagawa pa. Isinuot niya ang dress at nagsuklay ng kaunti bago hinarap si Totoy na mabilis na nakapagbihis na ani mo'y madaling-madali. Nakasot ito ng puting tuksido at pormadong-pormado na animoy dadalo sa isang kasal. Tara na ate! Magkaagapay silang umalis at naglakad patungo sa parke malapit sa bahay ng kapitan ng barangay. Ngunit, ganoon na lang ang gulat ni Rachel nang marating nila ang destinasyon ay nakita niya ang mga magulang naghihintay sa entrada ng parke. Heto nang pinakahihintay mo, anak. Naguluhan si Rachel nang makitang naging emosyonal ang mga magulang. Ano pong nangyayari? Inalalayan siya ng kanyang mga magulang at magkakaagapay silang pamilyang naglakad papasok ng parke. Magarbo ang lugar nang tuluyan silang makapasok. Puro mga bulaklak ang nakikita sa paligid. Nangunguna na rito ang kulay pulang rosas. Ang taray naman, may red carpet pa. Hindi mapigilan ng dalaga na purihin ang paligid habang naglalakad sa red carpet. Nang unti-unti niyang ibaling sa harap ng atensyon niya, ay kaagad nanubig ang kanyang mga mata. Nang makita ang taong kanyang nais makita, makalipas ang 2 araw mula nang mangyari ang engkwentro sa mansyon na pagmamay-ari nito. Paul, gustong takbuhin ni Rachel ang binata at yakapin ng mahigpit ito, ngunit agad siyang pinigilan ng pamilya. Kalma lang, te. Damhin mo muna ang mga pangyayari sa paligid mo. Once in a lifetime lang to, oh. Nagsimula ng lumuha si Rachel. May ideya na siya sa nangyayari, ngunit nais niya pa rin kumpirmahin ito sa kanyang mga magulang. Ano bang nangyayari, Nay? Tay! Hindi na rin matigil sa pagluha ang kanyang ina. Kasal mo ngayon, anak. Pagkasabi pa lang ng ina niya ang mga salitang yun, ay agad nang humaguluhol si Rachel. Kumpirmado. Tama nga ang hinala niya. Ngayong araw, ikakasal siya sa taong mahal niya. Ikakasal na ako? Mahinang ani sa sarili at nakangiting napatingin sa binatang kanyang sinisinta na naghihintay sa kanya sa dulo ng red carpet. Ilang saglit pa narito na siya. Kaharap na niya ang lalaki. Lalong napaiyak si Rachel nang hawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay at ipinasa iyon kay Paul.
Alagaan mong unikaihan namin iyo. Mahal na mahal namin yan. Hindi napigilan ni Tate ang sarili at pasimpleng naluha. Pinapangako ko po, Tay. Iingatan, aalagaan, at mamahalin ko po si Rachel habang ako'y nabubuhay. Napatango na lamang ang tatay sa tinuran ng binata. Sabay-sabay na naglakad ang pamilya ni Rachel at naupo hindi kalayuan sa dalawang ikakasal. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo naman, mahal ko. Ang ganda mo kahit wala kang kolorete sa mukha. Punong-puno ng papuri at paghanga ang mga mata ni Paul nang pasadahan niya ng tingin ang suot ni Rachel. Hapit ang dress nito kung kaya't kitang-kita niya ang hubog ng katawan nito at ang dalawang mayayaman nitong hinaharap. Ikaw rin, Paul. Ang pogi mo. Napangiti si Paul sa tinuran ng dalaga. Napahinga ang dalaga at nakangiting pinakatitigan ng kanyang mapapangasawa. Mahal kita. Mahal kita, Paul Andre Aragon. Lalong napangiti si Paul at hindi niya napigilan ang sarili at hinagkan sa noo si Rachel. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, aking reyna. My Mrs. Rachel Marchesa Aragon. Till death do us part. At kung nagustuhan ninyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. At mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!